So let's now discuss how to use cost volume profit analysis for break-even planning. So before we proceed, we have to understand the following terms. So contribution margin, so this refers to the excess of sales over variable cost, no? So sales less variable cost. So contribution margin may be expressed on a per unit or in total. Okay? So pwede siyang per unit, pwedeng in total. Contribution margin in total is the amount that can be used to contribute to paying fixed expenses and providing return to owners. So kung mapapansin mo yung ating format ng income statement, no, yung contribution format, di ba? Sales less variable cost is contribution margin, and then contribution margin less fixed cost is net income. So kaya siya tinatawag na contribution margin kasi yung amount ng contribution margin, siya po yung ginagamit para mag-contribute, no, pangsagot sa fixed cost, and then the excess, yung net income, yung return to owners. So, contribution margin may also be expressed as a ratio, no? So, contribution margin divided by sales, no? Pwede mong gamitin yung per unit or yung total para sa formula ng ratio. So, another term that we will encounter na madalas ay yung tinatawag na break-even point. Ano ba yung break-even point? So, this is the level of sales where net income is zero. So, wala kang tubo pero hindi ka rin lugi. So, no profit, no loss. So, break-even point may be expressed in sales volume, so in number of units, or pwede rin siyang express in sales pesos. So, illustrative problem 1, ito po yung, ang ginamit ko pong problem dito yung nasa book. No? Actually, sa lahat ng slide presentation, ang ginamit ko ay yung nasa book. So, be sure na yung book mo ay nasa tabi mo before we proceed with the discussion. Pwede mo i-pause yung video para kunin yung book mo. So, illustrative problem 1 ay nandun yan sa page, wait, ihanap ko siya doon sa aking book. Ayun, page 104. So, medyo nirephrase ko lang yung problem ha, para mabilis lang yung slide discussion natin. Ano? Pero yung given naman niya is pareho rin. So, ito yung given sa page 104, no? So, yan, I'm showing it. Pero, dinagdagan ko siya ng additional na column for the ratio. Yan. So, yan. So, kung mapapansin mo, yung ginawa ko dito is hindi ako nag-compute ng fixed cost and net profit per unit. Kasi, ang opinion ko is baka malito ka pag naglagay pa ako ng per unit ng fixed cost at net profit. Baka isipin mo fixed yung fixed cost per unit. No, naiiba po yun. Depende kung ilan yung pinoproduce mo. At saka hindi siya masyadong nagagamit sa computation. So, I opted na i-delete na lang yung fixed cost per unit at net profit per unit. Ano? Ang mas nagagamit kasi yung tatlo. Yung per unit ng tatlo. Net sales, variable cost, at contribution margin. So, paano na-compute yung ratio? No? So, pag-compute po ng mga ratios or yung percentage, ang lagi pong 100% ay yung sales. Okay? So, yun lagi. So, yung variable cost, kaya siya 60%, pwede mong gamitin yung total, 300 over 500, pwede rin yung per unit, 6 over 10. Pareho, sa contribution margin, ganun din. O kaya siya 40%, pwedeng 4 over 10, pwedeng 200 over 500. So, ang first requirement niya is computation of break-even point. So, always remember at break-even point, net income is 0. Therefore, kung net income mo is 0,
ibig sabihin ang contribution margin is equal to fixed cost kapag break-even point, no? So, ibig sabihin ang iyong contribution margin is 150,000 which is equal to the fixed cost. Kasi nga, your net income is zero. Di ba yung net income is contribution margin less fixed cost. So, paano kung magkakaroon ng zero dyan kung hindi sila equal, di ba? So, contribution margin at break-even point is 150,000 pesos. Break-even point in units, pwede mo siya computein using contribution margin at break-even point divided by contribution margin per unit. So, makikita mo yan sa book mo is 200,000 yung contribution margin. 150,000 yung contribution margin kasi nga ay break-even nga pala. So, ang gagamitin natin contribution margin ay yung amount equal to fixed cost, 150,000, divided by contribution margin per unit, 4 pesos. So, ang break-even point in units is 37,500 units. Break-even point in pesos equals break-even point in units times selling price per unit. So, substitute lang natin, 37,500 units times 10. So, ang break-even point in pesos is 375,000 pesos. Okay, alternative solution. So, kapag alam mo yung relationships among the elements dun sa contribution margin format, pwede kang mag-come up ng iba pang solution as long as it is logical. So, alternative solution for break-even point. So, break-even point in pesos equals contribution margin at break-even point divided by contribution margin ratio. Actually, ito yung ginamit dun sa book. So, substitution, 150,000 pesos, yung ating contribution margin at break-even divided by the contribution margin ratio of 40%. So, break-even point in pesos is 375,000. Break-even point in units. So, ang gagawin mo lang yung break-even point in pesos, divide mo lang ng selling price per unit. So, substitution, 375,000 divided by 10 equals 37,500 units. Okay, so, pwede tayo mag-construct ng profit volume graph. Yung construction ng break-even graph, I think meron akong separate video na ipinost doon sa CBSU e-learning system. No? So, meron dong video paano magawa ng break-even graph. So, ang gagawin natin dito is yung profit volume graph. So, di ba alam natin, pag gagawa ka ng graph, kailangan mo ng 2 points, no? And then 2 points is defined by the X and Y coordinates, di ba? So, ano yung gagamitin nating 2 points in the graph? So, ang by the way, yung ating graph, as shown on page 106 of your book, yung Y-axis will be the amount of profit or loss, and then the X-axis or the horizontal axis is the sales volume. So, kailangan natin ng 2 points to have a line, a line to be plotted on a graph. So, ang ginamit natin na X and Y nga ay yung units at profit. So, ayon sa given sa book mo sa page 104, kapag daw 50,000 units ang iyong binenta, meron kang profit na 50,000. So, yun yung second column natin dito sa ating table dito. So, if 50,000 units are sold, profit is 50,000 pesos. Tapos, sinod natin yung break-even point kanina, di ba? Which is 37,500 units. So, pag 37,500 units ang nabenta, profit is 0. So, yan yung dalawang points na gagamitin natin to draw a line on our graph. So, yung isang point, meron siyang coordinates na 37,500,
Yung isa naman, 50,000, 0. So, shown here ay yung ating profit volume graph. No? So, dun sa baba niya, no, ito yung first point, yung 37,500, 0. So, yon. So, katapat niya yung profit 0. Tapos yung second point naman, ito yung 50,000 units, 50,000 pesos ang profit. So, yon. So, actually, pwede mo siyang extend indefinitely, no? Pwedeng pataas, pwede rin sa baba, dun sa negative territory, no? Dun sa, ano man tawag dun sa quadrant na yun? Di ba yung mga quadrant yan. Nakalimutan ko na eh. So, pwede mo itong i-extend sa ilalim, no? Itong line na to hanggang dun sa ilalim to show the, or to be able to analyze the loss territory, no? So pagbaba nung line dito sa 0, 'di ba 0 yung ating profit dito, ayan, katapat siya dito sa ano, katapat niya siya dito sa may y-axis is 0. So pag in-extend mo yung line pababa, so that will be loss territory na. Samantala, mula dito sa point na to, pataas hanggang sa walang hanggan na to, ay profit territory. So before we proceed, no, dun sa ibang problems, kailangan natin maintindihan yung assumptions and limitations ng CVP analysis. So the first assumption is the analysis is valid within a relevant range. So ito na, pag-usapan natin before kung ano yung relevant range, di ba? Yung relevant range, ito yung interval, no? It's a range, no? Interval of activity kung saan valid yung iyong classification ng fixed at variable cost. So, limited lang po yung validity ng isang CVP analysis. Kasi minsan, kapag lumampas ka na sa relevant range, may mga cost na nag-i-increase na. Diba? Napag-aralan natin yung mga cost behavior sa nakaraang chapter. So, halimbawa, meron kang fixed cost na tataas ng 5,000 kapag ang iyong production ay lumampas ng 10,000 units. So, iba na yung, hindi na valid doon yung CVP analysis mo na ang situation ay below 10,000 units. No? Kasi pag nag-increase ka pala or nag-exceed ka sa 10,000 units of volume ng production, ay mag-i-increase pala yung fixed cost mo. So, iba na yung CVP analysis doon sa point na yon. No? Kasi nga nag-increase na yung fixed cost. So, yun yung sinasabi ng assumption 1. No? Yung CVP analysis mo is valid only within a certain relevant range. No? Pagka lumampas ka na doon sa relevant range, pwedeng mag-iiba na yung cost mo, may mag-i-increase na sa variable cost per unit, pwedeng mag-i-increase yung fixed cost or both. So, iba na rin yung CVP analysis mo from that point. Number 2, all costs can be categorized as fixed and variable. So, yun yung assumption ng CVP analysis. No? Lahat ng cost ay pwede mong sabihin as fixed and variable, which is not true always, di ba? Napag-aralan natin sa last chapter, meron tayong mga mixed cost. So, pagka ganon, no, kailangan mo pang isegregate yung mixed cost into fixed and variable component using Hilo method or yung iba pang methods na na-discuss natin before. Number 3 assumption, revenues change proportionately with volume. No, yun yung isa sa assumption niya, no? So, ang assumption sa CVP is pag tumaas yung volume, proportionate yung pagtaas ng revenues, no? So, pag yung pagtaas ng revenue mo ay hindi proportionate sa pagtaas ng sales volume, hindi mo pwedeng gamitin yung CVP analysis. Or, pwede mong i-modify ng konti yung CVP analysis. Number 4, there is a constant product mix. So, ito ay applicable sa mga business na maraming products na pinuproduce. So, ang assumption sa CVP analysis, yung ratio ng nabebentang products ng isang company
no, ay constant. Ano? So halimbawa, meron kang dalawang we call this dalawang product A, product B. So kung last year ang sa bawat isang product A, dalawang product B ang nabebenta mo, so we assume na ganun pa din yung product mix all throughout, no? So constant. So yun yung isang niyang assumption, which is, well, sometimes not true kasi sa toong buhay pwedeng magbago ang product mix mo. Changes in volume alone causes changes in revenue and cost. Yun yung isa sa mga assumption ng CVP analysis. Ang nagiging dahilan ng pagtaas or pagbaba ng cost ay yun lang changes in production and sales volume, which in true life is hindi naman laging totoo. Ano? Kasi meron pang ibang dahilan kung bakit nagbabago ang revenue at cost. Number 6, there is no significant change in inventory. Sales equals production. So, isa sa assumption under CVP analysis, lahat ng pinoproduce na bebenta. Okay? Which is not true in true life, ha? Kasi minsan, di ba, nag-produce ka, pero hindi lahat na benta. So, pagka ganon, magkakaroon ka ng adjustment sa iyong CVP analysis. Operation leverage questions can be dealt with. So, ibig sabihin, ina-assume natin na yung mapapag-usapan natin to kanina, no, yung or mamaya, no, na yung CVP analysis ay pwedeng gamitin na pag-compute ng operation leverage. Pwede natin gamitin yung CVP analysis sa pag-solve ng operation leverage questions, which is not always true again, ha? Lalo na kapag yung nauna nating 6 na assumption ay hindi na valid sa isang problem, so malamang mahirapan ka na rin computing yung operation leverage. Appropriate data can be found without difficulties. So, isa sa assumption ng CVP is walang certainty. Halimbawa, yun na lang sales. No? Halimbawa, budgeted sales. So, ina-assume natin na valid yung ating estimate na sales in the coming year, which is not true, di ba? Kasi nga, estimate lang siya. No? So, hindi laging totoo, no, na yung data na ginagamit sa CVP analysis can be found without difficulties. Kasi minsan, you have to make use of estimates. At saka minsan may mga uncertainty din in the future, di ba? Halimbawa, minsan pag nag-CVP analysis ka, later ma-encounter natin, nag-a-assume ka ilang percent ang i-increase halimbawa ng labor. No, assumption lang yon, no, using statistics or estimate. Ano? Pero ang totoo nun, hindi ka naman talaga sure kung yun yung percent na mangyayaring increase in the future.